Sa pagbabalik ni Castor Agusan mula sa isang tagumpay na biyahe, hindi palakpak ang sumalubong sa kanya, kundi ang mga pasa at takot sa mga mata ng sariling anak. Isang ina ang tinawag na halimaw, isang ama ang ginawang salarin, at isang katotohanan ang binaligtad ng pera at kapangyarihan. Sa isang iglap, ang bilyonaryo ay naging kriminal sa mata ng publiko, at ang anak niyang si Amia ay ikinulong sa isang gintong hawla ng kasinungalingan. Ngunit paano kung ang tahimik na kasambahay ang may hawak ng lihim na kayang wasakin ang lahat? Hanggang saan ang lalakbay ng isang ama para iligtas ang anak kapag ang kalaban ay handang pumatay ng katotohanan? Ang marangyang itim na sasakyan ay marahang pumasok sa naglalakihang gate ng Villa Esmeralda. Sa loob, hindi mapakali si Castor Agusan. Ilang buwan din siyang nawala dahil sa sunod-sunod na business trip sa Europa. Ngayon, sa wakas, makakauwi na siya. Hindi ang malambot na kama o ang masasarap na pagkain ang hinahanap-hanap niya, kundi ang mahigpit na yakap at matamis na tawa ng kanyang nag-iisang anak, si Amia. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit higit pa sa lamig ng panahon, ang nanunuot sa kanyang kalamnan. Napakatahimik. Masyadong tahimik para sa isang tahanang mayroong isang masayahing bata. "Welcome home, Sir Castor," bati ng mga kasambahay na nakahilera sa may pintuan. Formal, magalang, ngunit walang init. Tanging si ginhawa, ang yaya ni Amia, ang nagpakita ng bahagyang nangiti. Isang nangiting tila may itinatagong lungkot. "Nasaan si Amia?" Iyon agad ang tanong niya. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, isang tinig ang sumagot. "She's already asleep, mahal. Pagod sa paglalaro maghapon." Si Amaris, ang kanyang asawa. Bumaba ito suot ang isang mamahaling silk robe. Ang kanyang ganda ay tila isang perpektong pinta na hindi kumukupas. Ngumiti ito ng matamis. Lumapit at humalik sa kanyang pisngi. Ngunit para kay Castor, ang halik na yon ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. "Welcome home," ulit nito. "Gusto ko siyang makita," sabi ni Castor, at nagsimula ng humakbang paakyat. "Huwag mo nang gisingin, Castor. Maaga pa ang pasok niya bukas." Malumanay na pagpigil ni Amaris, ngunit hindi nagpapigil si Castor. May kung anong kaba sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Amia. Ang silid ay paraisong pambata, puno ng mga laruan, libro, at mga pader na may kulay rosas. Sa gitna ng malaking kama, mahimbing na natutulog ang kanyang munting anghel. Lumapit si Castor at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok nito at sa sandaling iyon, tila nabunutan siya ng tinik. Ito ang kanyang mundo. Ang kanyang siyam na taong gulang na prinsesa. Para dito, ang lahat ng kanyang pagod at pagsisikap. Dahan-dahan siyang yumuko para hagkan ito sa noo. Sa kanyang pagyakap, bahagyang umusod ang manggas ng pajama ni Amia. At doon, sa ilalim ng dim light ng lampshade, nakita niya ito. Isang bilog at maitim na pasa sa maliit na braso ng kanyang anak. Napatigil si Castor. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Tinitigan niya ang pasa. Hindi ito ordinaryong pasa mula sa pagkakadapa. Masyadong perpekto ang pagkabuo nito, tila marka ng isang mahigpit na pagkakahawak. Dahan-dahan niyang itinaas pa ang manggas. May isa pa. Mas maliit, pero mas maitim. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kaba na kanina'y nararamdaman niya ay napalitan ng isang mabigat na bato na dumagan sa kanyang puso. Sino ang gagawa nito sa kanyang anak? Ang isip niya ay naglakbay pabalik. Ang malamig na pagbati. Ang pagpigil ni Amaris na makita niya si Amia. Ang malungkot na mga mata ni Yaya Ginhawa. Tumayo siya at marahang naglakad palibot sa kwarto. Sinisikap na pakalmahin ang sarili. Baka nag-overthink lang siya.
Baka nadapa lang talaga si Amia. Ngunit habang nililibot ng kanyang tingin ang kwarto, isang bagay sa mesa ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang drawing book. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga masayang guhit. Guhit, bahay, araw, mga bulaklak. Ngunit sa huling pahina, ibang-iba ang nakaguhit. Isang ibon sa loob ng isang gintong hawla. Sa labas ng hawla, may isang reyna na may mahabang itim na buhok at isang nunal malapit sa labi. Katulad ng kay Amris. Ang reyna ay nakangiti. Ngunit ang mga mata nito ay nakakatakot. Sa ilalim ng guhit, mayroong sulat kamay ng isang bata. Help! Parang sinaksak ang puso ni Castor. Ito na. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito aksidente. Bumalik siya sa tabi ni Amia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang marahan niyang ginising ang bata. Anak, baby, wake up for a while. Nagmulat ng mata si Amia. Nang makita siya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Daddy. I'm home, baby. Bulong ni Castor, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Hinawakan niya ang kamay ng anak at itinuro ang pasa. Anak, paano nangyari to? Biglang nagbago ang mukha ni Amia. Ang nangiti ay napalitan ng takot. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang manggas at umiling-iling. Ang mga mata niya ay napuno ng luha habang tumitingin sa direksyon ng pintuan, tila natatakot na may makarinig. Niyakap niya ang kanyang ama nang mahigpit at bumulong sa kanyang tainga, isang bulong na sumira sa buong mundo ni Castor. It's a secret, Daddy. Mommy Amaris will get angry. Ang mga salitang yon ni Amia ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Castor. Mommy Amaris will get angry. Hindi ito takot ng isang bata sa ordinaryong pagdidisiplina. Ito ang takot na nakaugat sa pananakit. Matapos niyang muling patulugin ang anak, dahan-dahan siyang tumayo. Bawat hakbang niya palabas ng kwarto ay mabigat. Tila may dalang libu-libong libra ng galit at pagkadurog. Ang dating paghanga niya sa karangyaan ng Villa Esmeralda ay napalitan ng pagkasuklam. Ang bawat mamahaling palamuti ay tila isang pangungutya sa kalbaryong dinaranas ng kanyang anak. Sa loob mismo ng mga pader na ito, naabutan niya si Amaris sa grandiosong sala, kalmadong nagbabasa ng isang magazine habang humihigop ng tsa. Ang payapang imaheng ito ay isang malaking insulto sa nag-aalab na apoy sa dibdib ni Castor. Walang bakas ng pagkakasala sa mukha nito. Anong ginawa mo sa anak ko? Ang tanong ay malamig, matigas, at walang paligoy-ligoy. Ibinaba ni Amaris ang kanyang tasa. Ang pagkilos ay kontrolado at elegante. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagpapanggap na nagtataka. What are you talking about, mahal? Kakasabi ko lang sa'yo na natutulog na siya. Huwag mo akong gawing tanga, Amaris, sabi ni Castor. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa pinipigilang galit. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay may diin. Nakita ko ang mga pasa sa braso niya at narinig ko mismo sa kanya. Takot siya sa'yo. Isang saglit na katahimikan. Sa halip na matakot, isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa labi ni Amaris bago ito mabilis na napalitan ng ekspresyon ng pagkalungkot at pagkaawa. Isang napakagaling na pag-arte. Pasa? Castor, alam mo namang malikot si Amia. Last week, nahulog siya sa swing habang naglalaro. At noong isang araw, nabunggo niya yung mesa sa library. Paliwanag nito na tila ba kinakausap ang isang batang hindi nakakaintindi. I even put ointment on it. Pinag-alala ka ba ng maliit na bagay na yan? Maliit na bagay? Halos pasigaw na tanong ni Castor. Hindi niya mapigilan ang sarili. Ang takot sa mga mata ng sarili kong anak, maliit na bagay lang yon para sa'yo. Ang drawing niya sa libro, isang ibon sa loob ng hawla na humihingi ng tulong. Maliit na bagay. Tumayo si Amaris. Ang kanyang kahinahunan ay unti-unting napalitan ng isang malamig na katarayan. Drawing lang yon, Castor.
imahinasyon ng isang bata. You've been away for months. Hindi mo alam kung anong nangyayari dito sa araw-araw. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Ako ang nakakaalam ng lahat. Sa di kalayuan, sa may pasilyo patungong kusina, napatigil si Yaya Ginhawa. Nagkunwari itong nagpupunas ng isang florera, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa nagaganap na pagtatalo. Nakita niya ang pagdaan ni Castor kanina, ang determinasyon sa mga mata nito. Ngayon, naririnig niya ang pagsisimula ng isang digmaan na matagal na niyang kinatatakutan. Kaya ba siya takot sa'yo dahil sa pag-aalaga mo? Sumbat ni Castor. Dito na tuluyang nagbago ang anyo ni Amaris. Ang pagpapanggap ay nawala. Alam mo kung ano ang problema, Castor? Ikaw. Masyado kang nagpapadala sa stress ng trabaho mo. Dumadating ka dito at gumagawa ka ng mga kung ano-anong akusasyon. Baka nakakalimutan mo, bago ka pa dumating, payapa ang lahat dito. Bawat salita ni Amaris ay tila isang patalim na maingat na itinarak sa puso ng pagdududa ni Castor. Totoo, pagod siya. Stressed siya. Matagal siyang nawala. Ngunit ang mga pasa ay totoo. Ang takot ni Amiya ay totoo. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, Amaris. Pero sinasabi ko sa'yo, itigil mo na to. Maring sabi ni Castor. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngumiti si Amaris. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Walang laro. Mahal. Ang tanging nakikita ko ay isang pagod na asawa na kailangang magpahinga. Itinuro nito ang ulo ni Castor. Baka ikaw ang may problema, Castor. Masyado ka ng stressed. Pagkasabi niyon, tinalikuran na niya si Castor. Kalmado itong naglakad paakyat ng hagdanan. Iniwan si Castor na nakatayo sa gitna ng sala. Gulong-gulo ang isip, nanginginig sa galit, at pakiramdam niya ay siya ang kontrabida sa sarili niyang tahanan. Naramdaman niya ang titig ni Yaya Ginhawa. Lumingon siya dito, naghahanap ng kahit anong kumpirmasyon ng isang kakampi. Ngunit mabilis na yumuko ang matandang kasambahay at nagmamadaling pumasok sa kusina. Tila may iniiwasan. Naiwan siyang mag-isa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Nagtagumpay si Amaris na iparamdam sa kanya na marahil ay nababaliw na nga siya. Biglang nagring ang kanyang telepono, isang pamilyar na numero, ang kanyang personal na abogado. Attorney Sandoval, sagot niya, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Castor, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at nag-aalala. I just received a notice. May kailangan kang malaman. Ano yon? Nag-aalangan ng abogado. Si Mrs. Agusan. Si Amaris. She filed for a temporary restraining order against you. Natahimik si Castor. What? Anong basehan? She's citing unstable behavior and violent tendencies, sabi ng abogado. Castor, she's alleging that you pose a threat to her and to Amia. Binitiwan ni Castor ang telepono. Nahulog ito sa mamahaling Persian rug nang walang tunog. Ang mga salita ng abogado ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Unstable, violent, a threat. Ngayon niya naintindihan, hindi ito isang simpleng pagtatalo. Ito ay isang bitag. At kakahulog lang niya dito nang walang kalaban-laban. Hindi na nakatulog si Castor ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng Villa Esmeralda na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging mga pader ng isang selda. Ang restraining order. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Paano? Kailan pa ito binalak ni Amaris? Ang pag-uwi niya ay hindi pala isang reunion, kundi isang hudyat para simulan ng isang giyera na matagal nang inihanda. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw, ginising siya ng walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono. Mga tawag mula sa kanyang PR team, sa mga board members, sa mga kaibigan. Hindi niya ito pinansin. Bumangon siya. Pakiramdam niya ay 100 taon ang idinagdag sa kanyang edad.
Kailangan niyang makausap si Amya. Kailangan niyang ayusin ang gulong ito. Ngunit pagbaba niya, isang hukbo ng mga abogadong nakasuot ng itim na suit ang sumalubong sa kanya sa sala. Kasama nila si Amaris, na nakasuot ng puting bestida. Ang mukha ay natatakpan ng lungkot at takot, isang perpektong pagganap bilang biktima. Mr. Agusan, simula ng isang abogado, pinapaalalahanan ka lang namin tungkol sa temporary restraining order. You are to stay at least 100 meters away from Mrs. Agusan and her daughter. Her daughter? Anak ko si Amia. Sigaw ni Castor. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Sa ngayon, sagot ng abogado, ang korte ang magpapasya niyan. Pinapayuhan ka naming umalis na ng mapayapa. Walang nagawa si Castor. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng batas na binaluktot ni Amaris, siya ang kontrabida. Siya ang panganib. Habang naglalakad siya palabas ng sarili niyang pamamahay, nasulyapan niya si Amia na nakasilip mula sa bintana sa itaas. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito at takot. Gusto niyang sumigaw, sabihing babalikan siya. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang tiisin ang sakit habang isinasara ang pinto sa pagitan nilang dalawa. Pagdating niya sa kanyang condo unit sa San Isidro City, binuksan niya ang telebisyon at doon, sa pinakasikat na morning show, nakita niya ang mukha ni Amaris. Umiiyak ito. Bawat patak ng luha ay tila kinakalkula. Nakaupo siya katabi ang isang kilalang host. Ikinukwento ang isang bersyon ng katotohanan na puno ng kasinungalingan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hikbi ni Amaris. Ang boses ay basag. Ang lalaking pinakasalan ko. Nagbago siya. Ang stress sa trabaho. Naging bayolente siya. Sinubukan kong intindihin, pero nang magsimula na siyang maging panganib sa anak ko, kailangan kong gumawa ng paraan. Ang buong bansa ay nanonood, nakikinig, at naniniwala. Ang telepono sa kanyang mesa ay muling nag-ingay. Sa pagkakataong ito, sinagot niya si Miguel, ang kanyang COO at matalik na kaibigan. Castor, anong nangyayari? Boses ni Miguel, puno ng pag-aalala. The stocks. They're plummeting. Our investors are panicking. This interview is killing us. Pinatay ni Castor ang TV. Hindi na niya kayang pakinggan pa. Ang pangalan na binuo ng kanyang ama sa loob ng 50 taon ay winawasak ni Amaris sa loob lamang ng ilang minuto. Ilang sandali pa, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa isa pang news channel. Si Citan Romero, ang CEO ng kanilang pinakamalaking karibal, ang Montenegro Romero Corporation. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pekeng pag-aalala. Kilala ko si Amaris, she's a dear friend, sabi ni Citan sa reporter. Nakakabahala ang mga nangyayari. Ang Agusan Prime Holdings ay isang haligi ng ating ekonomiya at ang anumang issue sa liderato nito ay nakakaapekto sa ating lahat. I just hope, for Amaris and her daughter's sake, na maayos ang lahat. Isang kaibigan, isang nag-aalalang karibal. Perpekto ang pagkakaorkestra ng lahat, si Citan at si Amaris. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pamilya. Ito ay isang corporate takeover na binalot sa isang domestic dispute. Nagring muli ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang numero ng kanyang ama ang lumitaw sa screen. Si Lacan del Sol, ang retiradong patriarka ng pamilya Agusan. Ang taong nagturo sa kanya ng lahat, maliban sa kung paano labanan ang ganitong klaseng paninira. Dad, sagot ni Castor, ang boses ay pagod. Nakikita ko ang balita. Ang boses ni Lacan ay malamig at walang emosyon, tulad ng isang CEO na tinitingnan ang isang masamang business report. Ang buong buhay ko, inalagaan ko ang pangalan natin. Ibinigay ko sa iyo ang isang malinis na legasya at ito ang ginawa mo. Dad, hindi totoo yan. It's a setup.
Si Amaris, hindi mahalaga kung ano ang totoo, Castor. Putol ni Lacan. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. At sa ngayon, pinaniniwalaan nilang sinasaktan mo ang iyong pamilya at winawasak mo ang ating kumpanya. Isang mahabang katahimikan. Ayusin mo to, Castor, sabi ni Lacan sa huli. Ang boses ay may bigat ng isang pinal na hatol. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya. At ibinaba nito ang telepono. Nakatayo si Castor sa gitna ng kanyang malawak na kondo, napapalibutan ng salamin na bintana na nagpapakita ng buong syudad. Mula sa itaas, tila napakaliit ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang mas liliit pa kaysa sa kanya. Ang kanyang asawa ay tinatraidor siya. Ang kanyang kumpanya ay bumabagsak. Ang kanyang anak ay malayo sa kanya. At ang kanyang sariling ama ay kinondena na siya. Ito ang bitag. Ang bitag ng media. At siya ang hayop na sugatan sa gitna. Pinapanood ng buong mundo habang unti-unting nauubusan ng dugo. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bangungot para kay Castor. Ang bawat pagbukas niya ng telebisyon o internet ay sumasalubong sa kanya ng kanyang muka na may headline na TY Kun o abuser. Ang giyerang sinimulan ni Amaris ay hindi na lamang sa loob ng korte, kundi sa korte ng opinyon ng publiko, kung saan siya ay nahatulan na bago pa man magsimula ang paglilitis. Ang unang hearing para sa restraining order ay idinaos sa isang silid hukuman na siksikan sa mga reporter. Pumasok si Castor kasama si attorney Sandoval, sinalubong ng sunod-sunod na flash ng mga kamera. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Amaris. Ang kanyang muka ay mahinhin at kaawa-awa. Sa tabi niya, ang isang pangkat ng mga abogadong tila mga buwitreng handa ng dumagit. Your Honor, simula ng abogado ni Amaris, we are here today not just to seek protection, but to give voice to a mother's fear. Isa-isang inilatag ng kampo ni Amaris ang kanilang mga ebidensya. Isang pekeng medical certificate na nagsasabing nagtamo si Amaris ng minor contusions mula sa isang di umano'y pagtatalo. Mga testimonya mula sa mga kasambahay na binayaran para magsinungaling na nagsasabing madalas nilang marinig na sumisigaw si Castor. Ang pinakamatinding dagok ay ang isang psychiatric evaluation, isang dokumentong puno ng mga teknikal na termino na nagsasabing si Castor ay dumaranas ng intermittent explosive disorder na pinalala ng matinding work-related stress. Ito ay peke, alam ni Castor, ngunit sa mata ng hukom, ito ay isang opisyal na dokumento mula sa isang lisensyadong professional. This is outrageous, kasinungalingan ang lahat ng yan, bulong ni Castor sa kanyang abogado. Kalma lang, Castor. Sasagutin natin yan, sagot ni Attorney Sandoval, ngunit bakas din sa mukha nito ang pagkabahala. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, isang pamilyar na figura ang pumasok sa silid. Si Amia, hawak kamay ng isang social worker. Naputol ang paghinga ni Castor, ang kanyang anak. Naroon, ilang metro lang ang layo, ngunit parang isang karagatan ang pagitan nila. Nagkatama ang kanilang mga mata. Nakita ni Castor ang pananabik at takot sa mga mata ng kanyang anak. Itinaas ni Amia ang kanyang kamay, tila aabutin siya, ngunit mabilis itong ibinaba nang tapikin siya ni Amaris sa balikat. Yumuko ang bata. Umiwas ng tingin. Ang simpleng gesturang iyon ay mas masakit pa sa lahat ng kasinungalingang narinig ni Castor sa buong umaga. Sa labas ng korte, ang resulta ng hearing ay isa na namang malaking balita. Hindi lang na-extend ang restraining order, kundi pinag-utos din ng korte na pansamantalang tanggalin si Castor sa kanyang posisyon bilang CEO ng Agusan Prime Holdings habang dinidinig ang kaso, upang maiwasan ang anumang karagdagang stress na maaring mag-trigger ng kanyang kondisyon. Ang desisyong yon ang naging huling pako sa kanyang kabaong sa mundo ng korporasyon. Kinabukasan, sa isang emergency board meeting,
napilitan siyang mag-file ng indefinite leave of absence habang nililigpit niya ang kanyang mga gamit sa opisina, ang opisina kung saan niya ginugol ang kalahati ng kanyang buhay, ang opisina ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Ang mga dating ngiti ng mga empleyado ay napalitan ng mga mapanghusgang bulungan. Sa desperasyon, sinubukan niyang puntahan si Amia sa eskwelahan. Gusto lang niyang masilayan ito, kahit sa malayo. Ngunit pagdating niya sa gate, hinarang siya ng security guard. "Pasensya na po, Sir Castor. May utos po mula sa korte at kay Ma'am Amaris. Hindi po kayo pwedeng lumapit," sabi ng gwardiya. Puno ng pag-iwas ang mga mata. Nakatayo si Castor sa labas ng gate. Pinapanood ang mga batang masayang naglalaro sa di kalayuan. Nasaan kaya si Amia? Ligtas ba siya? Masaya ba siya? Ang mga tanong ay parang mga asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Gabi na nang makatanggap siya ng tawag mula kay Attorney Sandoval. Ang boses nito ay mabigat at pagod. "Castor, may desisyon na ang korte tungkol sa temporary custody." Natahimik si Castor. Handa na siya sa pinakamasamang balita. "Based on the evidence presented, lalo na yung psych evaluation, and your current unemployed status," huminga ng malalim ang abogado, "ibinigay ng korte ang temporary sole custody kay Amaris." Isang nakabibinging katahimikan. Ang sigaw na gustong kumawala mula sa lalamunan ni Castor ay nanatili sa loob. Isang kimpal ng sakit at galit na walang mapaglagyan. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana ng kanyang kondo. Ang mga ilaw ng San Isidro City ay kumikinang sa baba. Dati, ang tanawing iyon ay simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, ito ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kumpanya, ang kanyang ama, at ngayon, ang kanyang anak. Nasa gitna siya ng sigwa at ang alon ay tuluyan na siyang nilunod. Habang si Castor ay nilalamon ng kawalan ng pag-asa, si Amaris Montenegro naman ay ninanamnam ang lasa ng tagumpay. Para sa kanya, ang Villa Esmeralda ay hindi na isang hiram na paraiso. Ito na ang kanyang kaharian. Bawat sulok ay pag-aari na niya. Bawat kasambahay ay yumuyuko sa takot, hindi sa respeto. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin sa kanyang walk-in closet. Suot ang isang itim na damit na nagkakahalaga ng ₱250,000. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng makapangyarihan, elegante, at kinatatakutan. Ito ang mukha na matagal niyang pinangarap. Ang mukha na ipinalit niya sa dating Amaris, na gusgusin at halos walang makain. "Ma'am, nasa labas na po ang sundo ninyo," sabi ng isang katulong mula sa labas ng pinto. "Okay," sagot niya, walang emosyon. Kinuha niya ang kanyang Hermes bag at lumabas. Sa mata ng publiko, pupunta siya sa isang charity event. Pero ang totoo, meron siyang mas mahalagang pagpupulong. Ang sasakyan ay huminto sa isang 5-star hotel sa puso ng San Isidro, ngunit hindi siya sa lobby pumasok. Ginamit niya ang isang private elevator na diretsong umakyat sa penthouse suite. Pagbukas ng pinto, isang lalaki ang naghihintay. May hawak na 2 kopita ng champagne, si Citan Romero. "To the most brilliant actress I know," sabi ni Citan, at itinaas ang kanyang kopita. Ngumiti si Amaris at kinuha ang inaalok sa kanya. "To our success." Nagtagay sila. Ang penthouse ay modern at minimalist, salungat sa klasikong disenyo ng mansyon ni Castor. Dito, sa teritoryo ni Citan, mas nakakahinga ng maluwag si Amaris. Dito, hindi niya kailangang magpanggap. "Your performance was flawless, my love," sabi ni Citan, habang niyayakap siya mula sa likod. The tears, the trembling voice, Oscar-worthy. Humarap si Amaris sa kanya at isinabit ang mga braso sa batok nito. Lahat ng ito ay ayon sa plano. Castor didn't know what hit him. He's too noble, too trusting. Iyon ang kahinaan niya.
At iyon ang kalakasan natin, dagdag ni Sitan, bago siya mariing hinalikan. Ang kanilang halik ay puno ng pagnanasa, ngunit meron ding kasakiman, isang pagsasanib ng 2 taong uhaw sa kapangyarihan at pera. The board has forced him to take a leave. Ang stocks ay bagsak. This is the perfect time to strike. Sabi ni Sitan habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa malaking bintana. My people are ready for a hostile takeover. Sa ilang buwan, ang Agusan Prime Holdings ay magiging atin. Napangiti si Amris. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay malapit ng magbunga. Ngunit habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon sa salamin na bintana, sa isang saglit, isang anino mula sa nakaraan ng tila dumaan, bigla niyang naalala. Isang batang babae na payat, gusgusin, nakatayo sa labas ng isang marangyang gate. Pinapanood ang mga batang mayayaman na naglalaro sa loob. Naalala niya ang amoy ng putik sa kanyang mga paa, ang kumakalam na sikmura, ang pangungutya sa mga mata ng mga taong tumitingin sa kanya na parang basura. Sa gabing iyon, sa gitna ng ulan, habang nanginginig sa gutom at ginaw, isinumpa niya, hinding-hindi na ako babalik dito. Hinding-hindi na ako magiging mahirap. Gagawin ko ang lahat. Amaris, are you okay? Ang boses ni Sitan ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kumurap siya at ang anino ng kahapon ay nawala. Napalitan ito ng makinang na refleksyon ng isang reyna sa kanyang tore. Pinatatag niya ang kanyang sarili. Itinaboy ang takot na bumalik sa karukhaan. Ang takot na siyang nagtutulak sa kanya na gumawa ng masama. I'm fine, sagot niya. Mas malamig ang boses kaysa kanina. Ano ang susunod na hakbang? Lumapit si Sitan. Ang kanyang mukha ay seryoso. May isa pa tayong problema. Isang maliit na bagay na kailangan nating siguraduhin. Ano yon? Ang bata, si Amia. Napakunot ang noo ni Amaris. Anong problema sa kanya? She's terrified of me. She won't say a thing. We can't rely on fear alone, Amaris. She's Castor's daughter. May pagmamahal pa rin siya sa ama niya. Sa final custody hearing, baka bigla siyang magsalita. We can't risk that, paliwanag ni Sitan. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na bote na may lamang likido. Inilapag niya ito sa mesa. Ano yan? Tanong ni Amaris. Pampatulog, sagot ni Sitan. Diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Isang patak lang sa gatas niya bago ang hearing. It's tasteless and odorless. Magiging antukin lang siya. Hindi siya makakapagsalita ng maayos. The court will see her as an unreliable witness. Tinitigan ni Amaris ang maliit na bote. Ito na. Ang pagtawid sa isang linya na kahit siya ay hindi sigurado kung handa siyang tawirin. Ang manakit ng isang walang kalaban-laban na bata. Ngunit muli, nakita niya ang anino ng batang gusgusin, ang gutom, ang kahihiyan, at ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Kinuha niya ang bote. Ang kanyang mga kuko na perpektong napinturahan ng pula ay kumapit dito ng mahigpit. Siguraduhin mong walang magiging aberya, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Ngumiti si Sitan. That's my queen. Ang mundo ni Castor Agusan ay gumuho sa isang nakabibinging katahimikan. Wala nang mga galit na tawag mula sa board. Wala nang mga mensahe mula sa mga abogadong nagmamadali. Ang tanging natira ay ang malamig at malawak na espasyo ng kanyang condo unit at ang sakit na tila isang pisikal na bigat sa kanyang dibdib. Lahat ay nawala. Ang kumpanya, ang reputasyon, ang tiwala ng kanyang ama, at higit sa lahat, si Amia. Hindi na niya alam kung paano mag-isip bilang isang CEO. Ang alam na lang niya ay kung paano maging isang ama na puno ng pangungulila. Lumabas siya ng kondo, nagmaneho ng walang patutunguhan, hanggang sa dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na lugar, ang San Isidro Central Park. Umupo siya sa isang bakanteng bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya.
Sa di kalayuan, naririnig niya ang masayang sigawan ng mga bata sa playground. Ang tunog ng duyan na umuugoy, ang tawa ng isang batang nag-slide. Bawat tunog ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Dito, dito sa parkeng ito niya ipinangako kay Amia na dadalhin siya para magpalipad ng saranggola. Next weekend, baby, I promise. Sabi niya noon, bago siya umalis para sa isa na namang business trip. Ang next weekend na yon ay hindi dumating. Palagi siyang may mas importanteng meeting, isang mas malaking deal na kailangang isara. Inakala niyang ang mga mamahaling laruan at magagarang damit ay sapat ng kapalit sa kanyang presensya. Gaano siya nagkamali. Ipinagpalit niya ang mga gintong sandali para sa kumikinang na ginto. At ngayon, wala sa dalawa ang nasa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang tanging kanlungan niya sa mga nakaraang araw. Binuksan niya ang gallery at pinanood ang isang lumang video. Si Amia, 5 taong gulang, sinusubukang kantahin ang Bahay Kubo pero mali-mali ang lyrics. Ang kanyang tawa ay dalisay at walang muwang, isang tunog na kayang punan ang pinakamalaking mansyon. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Ang daliri ay marahang hinahaplos ang imahe ng kanyang anak sa screen na para bang sa paghaplos na yon ay mararamdaman niya muli ang init ng yakap nito. Isang patak ng luha ang pumatak sa screen, binabago ang masayang mukha ni Amia at ginagawa itong malabo, basag, tulad ng kanyang puso. Sa isang desperadong pag-asa, nagmaneho siya patungo sa bahay ng kanyang ama, ang ancestral home ng mga Agusan. Baka sakali, sa gitna ng kanyang pagkawasak, makita ng kanyang ama hindi ang bigong CEO, kundi ang anak nitong nasasaktan. Ang mansyon nila Del Sol ay malaki at nakakatakot, puno ng mga antigong kasangkapan at mga larawan ng kanilang mga ninuno. Tila isang museo ng tagumpay ng kanilang pamilya. Sumalubong sa kanya ang kanyang ama sa malawak nitong aklatan. Hindi itong ngumiti. Dad, nagsusumamong sabi ni Castor, ang kanyang boses ay paos. Kailangan ko ng tulong mo. Pinlano ni Amaris ang lahat. Kailangan mong maniwala sa akin. Umupo si Lacan sa kanyang silyang yari sa Nara. Ang mga daliri ay magkakaugnay sa ibabaw ng kanyang mesa. Tiningnan niya si Castor, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang chairman na sinusuri ang isang depektibong asset. Ang pinaniniwalaan ko ay kung ano ang nakikita ko, Castor, malamig na sabi ni Lacan. At ang nakikita ko ay isang eskandalo. Ang nakikita ko ay ang pagbagsak ng ating stock market value ng 30%. Ang nakikita ko ay ang pangalan na ng Agusan na sinisira sa buong bansa. Pero hindi ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol kay Amia. Kit ni Castor, hayaan mong isang babae na manipulahin ka ng ganito. Hayaan mong sirain niya ang lahat ng ating pinaghirapan? Tumayo si Lacan. Ang boses ay tumaas na. Dinala mo ang kahihiyang ito sa ating pamilya. Hindi ito tungkol sa katotohanan, Castor. Ito ay tungkol sa perception. At sa mata ng lahat, bigo ka. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal. Walang awa. Walang pag-unawa. Sa sandaling iyon naintindihan ni Castor, wala siyang kakampi. Kahit ang sarili niyang ama ay tinalikuran na siya. Umalis siya sa mansyon nang walang sinasabi. Pakiramdam niya ay isa siyang ulila. Nagmaneho siyang muli, ang isip ay blanko, ang puso ay basyo. Huminto siya sa harap ng isang malaking simbahan na gawa sa bato, ang San Isidro Cathedral. Hindi siya relihiyosong tao. Ang huling pagtapak niya sa simbahan ay noong ikinasal sila ni Amaris, isang mapait na alaala. Ngunit ngayon, may kung anong puwersa ang humila sa kanya papasok. Ang loob ng simbahan ay tahimik at malamig. Ang tanging liwanag ay mula sa mga kandila at sa sinag ng araw na tumatagos sa mga stained glass na bintana.
Umupo siya sa isang bakanteng bangko sa likuran, malayo sa iilang taong taimtim na nagdarasal. Tumingin siya sa altar, sa krusipiho. Hindi niya alam kung paano magdasal. Nakalimutan na niya. Doon, sa harap ng imahe ng isang Diyos na matagal na niyang kinalimutan, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod at ang kanyang puso. Yumuko siya. Isinubsob ang kanyang muka sa kanyang mga kamay at humagulgol na parang isang bata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging mga hikbi na puno ng pagsisisi, pangungulila at matinding sakit. Iniyak niya ang lahat, ang kanyang mga pagkukulang bilang ama, ang kanyang pagkabulag sa panlilinlang, ang kanyang pag-iisa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa bulsa. Isang tunog ng teknolohiya na hindi nababagay sa kabanalan ng lugar. Inisip niyang huwag itong pansinin. Marahil ay isa na namang masamang balita. Ngunit hindi tumigil ang pag-vibrate. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Hindi ito isang tawag. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Isang maikling pangungusap lang ang nakasulat. May alam ako sa ginagawa ni Amaris. Magkita tayo. Ang text message ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakalawak na kadiliman. May alam ako sa ginagawa ni Amaris. Magkita tayo. Isang patibong ba ito? Isa na namang laro ni Amaris para lalo siyang idiin? Posible. Ngunit sa puntong ito, wala nang mas hihigit pa sa impyernong kanyang kinalalagyan. Kahit ang pinakamaliit na tsansa na mabawi ang kanyang anak ay isang bagay na hindi niya kayang palampasin. Nag-reply siya, "Saan? Kailan?" Ang sagot ay mabilis. "Bukas, 10 a.m. Cafe de Alva. Magsuot ka ng simpleng damit." Ang Cafe de Alva ay isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa isang sulok ng San Isidro, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga elitista. Perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Kinabukasan, suot ang isang simpleng polo shirt at baseball cap, pumasok si Castor sa coffee shop. Ang amoy ng kapeng bagong giling ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok, kung saan tanaw niya ang lahat ng papasok. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sino ang kanyang hinihintay? Isang empleyado mula sa Agusan Prime? Isang tauhan ni Sita na nagtraidor? Ilang minuto pa, isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng bestida at tsinelas. Pamilyar ang kanyang tindig. Habang papalapit ito sa kanyang mesa, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Castor sa pagkamangha at pagkalito. Si Yaya ginhawa. "Sir Castor," bati nito. Ang boses ay nanginginig. Umupo ito sa tapat niya. Ang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sling bag. "Ginhawa, ikaw?" Hindi makapaniwalang tanong ni Castor. "Bakit? Paano?" Huminga ng malalim si Ginhawa, tila nag-iipon ng lakas ng loob. "Patawarin niyo po ako, sir. Kung ngayon lang ako lumapit, natakot po ako. Para sa sarili ko, at lalo na po para kay Amia. Hindi kita maintindihan. Bakit ka makikipagkita sa akin ng ganito? Delikado to para sa'yo," sabi ni Castor. Tumingin si Ginhawa sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Castor ang isang apoy ng determinasyon sa likod ng malumanay nitong anyo. "May mas malalim po akong dahilan kung bakit ako naninilbihan sa inyo, sir," sabi niya. Ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. May kinuha siya mula sa kanyang bag. Isang luma at medyo lukot na litrato. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Dalawang magandang babae ang nasa litrato, magkaakbay at nakangiti. Ang isa ay si Ginhawa, mas bata ng ilang taon. Ang isa pa, napahinto sa paghinga si Castor. Ang mga mata, ang ngiti. Si Lira, bulong ni Castor, ang kanyang yumaong asawa. Ang ina ni Amia. "Ako po ang nakababatang kapatid ni Lira," sabi ni Ginhawa.
at tuluyan ng pumatak ang kanyang mga luha. Ginhawa Reyes po ang ginamit kong pangalan sa application. Ang tunay ko pong pangalan ay Ginhawa Cruz. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Castor. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabuo. Ang malungkot na mga mata ni Ginhawa, ang kakaiba nitong pag-aalaga kay Amiya, ang kanyang pananahimik nang mamatay si Ate Lira at nabalitaan kong magpapakasal kayo ulit, pagpapatuloy ni Ginhawa. Kinabahan po ako para kay Amiya, kaya nagbakasakali po ako. Nag-apply ako bilang yaya para mabantayan ko ang pamangkin ko nang hindi nila nalalaman. Ang revelasyon ay parang isang malakas na sampal kay Castor. Ang babaeng ito, ang kapatid ng kanyang pinakamamahal na si Lira, ay nasa tabi niya pala sa lahat ng oras. Tahimik na nagsisilbing anghel na tagabantay ng kanyang anak habang siya ay abala sa pagpapayaman. At nakita ko po ang lahat, sir, sabi ni Ginhawa. Ang boses ay napalitan ng galit. Nakita ko ang paninigaw ni Amaris kapag wala kayo. Narinig ko ang mga pagbabanta niya. At higit sa lahat, nalaman ko pong meron silang relasyon ni Mr. Citan Romero. Kinuyom ni Castor ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Kaya pala, ito ang buong larawan. Matagal na po akong nag-iipon ng ebidensya, sabi ni Ginhawa. Muli, may kinuha siya mula sa kanyang bag. Isang maliit na bagay na magpapabago ng lahat. Isang itim na bisamo adanes sa flash drive. Inilapag niya ito sa tabi ng litrato. Isang maliit at modernong bagay sa tabi ng isang kupas na alaala. Ang nakaraan at ang hinaharap. Ano yan? Tanong ni Castor. Nandyan lahat, Sir Castor. Sabi ni Ginhawa, ang kanyang boses ay matatag na ngayon, puno ng pag-asa. Ang mga recording ng pag-uusap nila sa telepono, ang mga video ng pagtatagpo nila ni Citan, lahat ng kailangan nyo para mabawi si Amiya. Tinitigan ni Castor ang maliit na USB, ang piraso ng plastic na yon. Hindi ito isang simpleng storage device. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang pag-asa. Ito ang susi para palayain ang kanyang anak mula sa gintong hawla nito. Pag-uwi ni Castor sa kanyang kondo, dala ang USB na parang isang sagradong relikya. Hindi na siya ang dating Castor na wasak at talunan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong apoy. Apoy ng galit at determinasyon. Ang pagiging CEO niya ay tila nagbalik. Ito ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay, hindi para sa isang korporasyon, kundi para sa kanyang anak. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Ang mga file ay maayos na nakaayos sa mga folder, recordings, videos, photos. Binuksan niya ang unang folder, recording_01.mp3. Nag-click siya. Ang unang maririnig ay ang matinis na boses ni Amaris. Ano ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong isusumbong kahit kanino ang nangyari? Lalo na sa daddy mo. Gusto na isinara. Nagpatuloy ang boses ni Amaris. Mas malakas, mas nakakatakot. Naiintindihan mo ba ako, Amiya? Kapag nagsalita ka, hinding-hindi mo na makikita ang daddy mo. Ako ang sisigurado niyan. Isang mahinang hikbi ang narinig. Ang hikbi ni Amiya. Kinuyom ni Castor ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang marinig ang takot sa boses ng sarili niyang anak. Ang marinig ang banta mula sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Iyon ay isang uri ng torture na walang katumbas. Pinakinggan niya ang lahat. Ang bawat recording ay mas masahol pa sa nauna. Mga salitang puno ng panlalait, mga sigaw na nag-iiwan ng sugat na hindi nakikita. Sunod niyang binuksan ang folder ng mga video. Karamihan ay kuha mula sa isang nakatagong kamera sa isang sulok ng hardin ng Villa Esmeralda. Doon, kitang-kita ang pagdating ng isang itim na sasakyan sa gabi. Ang bumaba, si Citan Romero. Ang sumalubong, si Amaris.
Ang kanilang mga halik sa dilim ay parang mga ahas na nagpupulupot. Ang kanilang mga plano na binubulong sa isa't isa ay malinaw na naririnig. Malapit na, Sitan. Konting tiis na lang. The old man is starting to trust me completely. Sabi ni Amaris sa isang video, tinutukoy si Lakan. Good. Once we have control of the board, we'll bleed Agusan Prime dry. At si Castor, he'll be nothing but a sad story. Sagot ni Sitan, may ngisi sa labi. Ang lahat ng ebidensya ay naroon. Malinaw, hindi maitatanggi. Ang panloloko, ang pagsasabwatan, ang pang-aabuso. Isinara ni Castor ang laptop. Hindi na niya kailangang makita pa ang lahat. Sapat na ang kanyang narinig at napanood para patigasin ang kanyang puso na parang bakal. Ang pagdadalamhati ay napalitan ng isang malamig at kinakalkulang galit. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Attorney Sandoval. Attorney, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. I have something you need to see. Now. Pagdating ni Attorney Sandoval sa kondo, ipinakita sa kanya ni Castor ang lahat. Ang abogado, na sanay sa mga komplikadong kaso, ay natigilan. Ang kanyang pagka-professional ay napalitan ng personal na pagkagalit. This is monstrous. Iyon lang ang nasabi niya. This changes everything, Castor. Hindi lang ito custody case. This is a criminal conspiracy. Magdamag silang nagplano. Bawat anggulo, bawat posibleng depensa ng kabilang kampo, pinag-aralan nila. Ang alas nila. Si Ginhawa, handa siyang tumestigo. Ang kanyang testimonya, kasama ang mga ebidensyang hawak nila, ang gigiba sa lahat ng kasinungalingan ni Amaris. Kailangan nating isubpuena si Sitan Romero, sabi ni Attorney Sandoval. We'll catch them both in their web of lies. Nang handa na ang lahat, may isang huling tawag na kailangang gawin si Castor. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang ama. Dad, sabi niya nang sagutin ito, walang bahid ng pagsusumamo sa kanyang boses. Tanging determinasyon. I have one last thing to ask of you. Hindi bilang CEO, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang anak mo. Natahimik si Lakan sa kabilang linya. I need your help. Pagpapatuloy ni Castor. This time for Amia. Hindi niya ikinuwento ang mga ebidensya. Hindi niya kailangan. Ang kailangan niya lang ay ang presensya ng kanyang ama sa korte. Isang huling pagkakataon para ipakita dito kung sino talaga ang kanyang anak. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Castor at tumingin sa bintana. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang mga unang sinag nito ay tumatagos sa madilim na ulap, pagbangon mula sa abo. Ito na iyon. Ang huling pagdinig para sa kustodiya ay nakatakda sa susunod na araw. Sa korte, magkakaalaman ng lahat. Ang kampo ni Amaris ay darating na kampante, armado ng kanilang mga kasinungalingan at pekeng ebidensya. Hindi alam na ang pundasyon ng kanilang kastilyong buhangin ay malapit ng gumuho. Ang huling eksena sa korte bago magsimula ang paglilitis. Pumasok si Amaris at Sitan, napapaligiran ng kanilang mga abogado. Tila mga hari at reyna. Ngumingiti sila sa mga kamera. Sigurado na sa kanilang panalo. Naupo sila. Nagsimula na ang hukom at nang tawagin na ang mga testigo. Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval, tumatayo ng may kumpiyansa. The defense calls a new witness, Miss Ginhawa Reyes. Ang nangiti sa mga labi ni na Amaris at Sitan ay biglang naglaho. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng gulat at pagkatakot. Tumingin sila sa pintuan ng courtroom at doon, pumasok ang babaeng inakala nilang isang hamak na yaya, ang babaeng magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang pagpasok ni Ginhawa Reyes sa silid hukuman ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Isang simpleng babae
na may tindig na puno ng tapang. Ang mukha ni Amaris ay namutla na parang papel. Napatingin siya kay Sitan na ang dating kumpiyansa ay napalitan ng halatang pagkataranta. Sinubukan nilang mag-usap sa pamamagitan ng mga mata, ngunit huli na ang lahat. Ang bitag na inilatag nila para kay Castor ay ang mismong bitag na huhuli sa kanila. Kalmadong umakyat si Ginhawa sa witness stand. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Biblia at nanumpa. "Please state your name for the record," sabi ng abogado ni Castor. "Ginhawa Cruz po, kapatid ng yumaong si Lyra Cruz Agusan at tiyahin ni Amia Agusan." Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Tumingin si Castor sa kanyang ama. Si Lakan, na nakaupo sa likuran. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. Isang bihirang emosyon para sa matandang patriarka. "Miss Cruz," pagpapatuloy ni Attorney Sandoval, "maari mo bang isalaysay sa korteng ito kung bakit ka nagpanggap bilang isang kasambahay sa Villa Esmeralda?" Sa mga sumunod na minuto, inilahad ni Ginhawa ang lahat. Ang kanyang pag-aalala para sa pamangkin, ang kanyang desisyon na mag-apply bilang yaya, at ang mga nasaksihan niyang pang-aabuso ni Amaris sa bata. Hindi pisikal na pananakit sa harap ng ibang tao, kundi isang mas malupit na uri ng torture, ang emosyonal at psikolohikal na pagpapahirap. "Objection, Your Honor. Hearsay," sigaw ng abogado ni Amaris tumatayo. "Sustained," sabi ng hukom. "Do you have any proof, Miss Cruz?" "Meron po, Your Honor," sagot ni Ginhawa. Sa hudyat ni Attorney Sandoval, isang malaking screen ang ibinaba sa harap ng korte. "Your Honor, the defense would like to present Exhibit A, a series of audio recordings." Ang unang recording ay ipinarinig. Ang matinis at galit na boses ni Amaris na nagbabanta kay Amia. Ang mahinang hikbi ng bata. Ang buong silid ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Si Amaris ay napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Sunod-sunod na ipinarinig ang mga recording. Bawat isa ay isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa hukay. "Exhibit B, a series of videos," anunsyo ni Attorney Sandoval. Sa screen, lumabas ang video ng lihim na pagtatagpo ni na Amaris at Sitan sa hardin. Ang kanilang mga halik, ang kanilang mga bulungan tungkol sa hostile takeover, ang plano na durugin si Castor at ang Agusan Prime Holdings. "Objection. This is a violation of my client's privacy," sigaw ng abogado ni Sitan. "Your Honor," kalmadong sagot ni Attorney Sandoval, "this was taken within the property of my client, Mr. Castor Agusan. More importantly, it is direct evidence of a criminal conspiracy to commit corporate fraud, a conspiracy that used this custody battle as a smokescreen." Ang hukom ay tumango, ang muka ay seryoso. "Objection overruled. Continue." Ang huling video ang pinakamatindi. Ang pag-uusap nila sa penthouse, malinaw na malinaw ang boses ni Sitan. "Ito ang pampatulog para kay Amia. Kailangan nating siguraduhin na hindi siya magsasalita sa korte." Sa puntong yon, tumayo si Sitan, tila aalis. Ngunit dalawang court sheriff ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Wala na siyang takas. Nakatitig lang si Castor sa screen. Ang kanyang puso ay pinaghalong galit at pasasalamat. Galit sa karumaldumal na kanilang ginawa at pasasalamat sa katapangan ni Ginhawa. Tumingin siya kay Amaris, ang babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay ay isa na ngayong halimaw sa kanyang paningin. Wala na ang maskara ng isang kaawa-awang biktima. Ang natira ay ang hubad na mukha ng kasakiman at kabuktutan. Nang matapos ang paglalahad ng mga ebidensya, ang katahimikan sa courtroom ay mabigat. Kahit ang mga batikang reporter ay hindi makapagsalita. Ang kwentong inakala nilang isang simpleng domestic dispute ay isa palang masalimuot na konspirasyon. Tumayo si Attorney Sandoval para sa kanyang panghuling salita. "Your Honor, for weeks, my client, Mr. Castor Agusan, has been portrayed as a monster,
His name was dragged through the mud, his company was nearly destroyed, and his connection to his own daughter was severed, all based on lies, calculated, cruel lies. Today, the truth has been revealed. The real monsters are not in my client's chair. They are sitting right there. Sabi niya, at itinuro sina Amaris at Sitan. They did not just abuse a child's trust. They abused the trust of this court. They abused the trust of the public. We ask not just for the dismissal of all baseless accusations against Mr. Agusan, but for justice to be served. Pagkatapos noon, mabilis ang naging desisyon, walang duda, walang pag-aalinlangan. Tumayo ang hukom, ang kanyang muka ay matigas na parang bato. Based on the overwhelming evidence presented, this court hereby dismisses with prejudice all charges and petitions filed against Mr. Castor Agusan. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa panig ni Castor, ngunit hindi pa tapos ang hukom. Furthermore, this court finds compelling evidence of perjury, conspiracy to commit fraud, defamation, and child endangerment against Ms. Amaris Montenegro and Mr. Sitan Romero. Tumingin ang hukom sa court sheriff. I am ordering the immediate arrest of Ms. Montenegro and Mr. Romero to face these serious criminal charges. Sa isang iglap, ang buong courtroom ay nagkagulo. Si Amaris ay sumigaw, isang sigaw na puno ng pagkagapi at kawalan ng pag-asa. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga sheriff. Habang pinuposasan ang kanyang mga mata, ay puno ng galit na nakatitig kay Castor. Si Sita naman ay tahimik lang, walang emosyon, tila isang chess player na tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Habang inilalabas sila mula sa courtroom, dumaan sila malapit kay Castor. Ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ay naglaho. Sila ay mga ordinaryong kriminal na lamang. Nang maging maayos na muli ang lahat, nagsalita muli ang hukom. Sa pagkakataong ito, mas malumanay ang kanyang boses. Mr. Agusan, this court grants you full and sole custody of your daughter, Amia Agusan. I apologize for the ordeal you and your child have been through. Sa wakas, ang mga salitang matagal nang hinihintay ni Castor. Katarungan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang anak. Tumingin siya sa likuran. Nakita niya si Lakan. Ang kanyang ama ay dahan-dahang tumayo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ni Castor ang isang bagay sa mga mata nito na matagal na niyang hinahanap. Paghanga at pagmamalaki. Ang paghuhukom ay tapos na. Ngunit para kay Castor, isang bagong paglalakbay pa lang ang magsisimula. Ang paghilom ng puso ng kanyang anak. Nang tuluyan ng ilabas sina Amaris at Sitan mula sa courtroom, ang tensyon sa hangin ay tila biglang gumaan. Ang mga bulungan ng mga reporter ay napalitan ng ingay ng pag-aayos ng mga gamit. Para sa kanila, tapos na ang palabas. Ngunit para kay Castor, ang pinakamahalagang eksena ay ngayon pa lang magsisimula. Isang social worker ang lumapit sa kanya. Mr. Agusan, your daughter is waiting in the family lounge. Bawat hakbang ni Castor patungo sa silid na yon ay mas mabigat kaysa sa anumang board meeting na kanyang pinuntahan. Ano ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Paano niya pupulutin ang mga basag na piraso ng puso ng kanyang anak? Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Amia. Nakaupo ito sa isang sofa, maliit at mukhang naliligaw sa malaking silid. Katabi nito si Ginhawa na marahang hinahaplos ang kanyang likod. Nag-angat ng tingin si Amia. Sa isang saglit, ang mga mata nito ay nagpakita ng alinlangan, isang bakas ng takot na itinanim ni Amaris. Ngunit nang makita niya ang lungkot, pagmamahal at pagsisisi sa mga mata ng kanyang ama, ang lahat ng takot ay naglaho. Tumakbo ito. Daddy! Yumuko si Castor at sinalubong ang kanyang anak ng isang mahigpit, desperadong yakap. Binuhat niya ito, isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito, at nilanghap ang amoy
na matagal na niyang pinanabikan. Dito, sa yakap na ito, tuluyan nang bumigay ang lahat ng emosyon na kanyang kinimkim. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang malakas na paghagulgol ng isang amang muntik nang mawalan ng lahat. "I'm sorry, baby." Paulit-ulit niyang bulong sa pagitan ng mga hikbi. "I'm so, so sorry. Daddy's here now. Hindi ka na niya iiwan. I promise." Umiyak din si Amia. Ang maliliit nitong mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa leeg ng kanyang ama, na para bang natatakot na kapag bumitaw siya, ay muli itong mawawala. Walang ibang salitang namutawi. Tanging ang kanilang mga luha ang nag-usap. Luha ng pangungulila, luha ng takot at ngayon, luha ng ginhawa. Nang medyo kumalma na sila, ibinaba ni Castor ang bata. Lumapit si Ginhawa, ang mga mata ay puno rin ng luha. Tumingin si Amia sa kanya at sa unang pagkakataon, sa harap ni Castor, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Niyakap niya ang kanyang yaya. "Thank you po, Tita Gigi." Bulong nito. "Tita Gigi, hindi na yaya, pamilya." Biglang bumukas ang pinto. Isang abogado ang pumasok. "Mr. Agusan, pasensya na sa abala. Miss Montenegro is requesting to see you for a minute before she's transferred. Nasa interrogation room po siya." Napakunot ang noo ni Castor. Ano pa ang gusto nito? Ngunit kailangan niya ng closure. "Gigi, pakibantayan muna si Amia." Sabi niya. Ang interrogation room ay malamig at walang laman. Isang mesa at 2 silya lang ang naroon. Sa kabilang panig ng isang makapal na salamin, nakaupo si Amaris, wala nang mamahaling damit o alahas. Nakasuot na ito ng orange na damit ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at dumi mula sa kumalat niyang makeup. Wala na ang reyna. Isang talunang babae na lang ang naroon. Kinuha ni Castor ang telepono sa kanyang panig. Ganoon din ang ginawa ni Amaris. "Castor, umiiyak na," sabi ni Amaris, ang boses ay basag. "Pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera. Maawa ka. Huwag mong hayaang makulong ako ng ganito katagal." Tinitigan lang siya ni Castor. Walang awa, walang galit. Tanging isang malamig na kahungkagan. Ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghera. "Ang kapatawaran ko ay walang halaga, Amaris." Kalmadong sagot ni Castor. "Hindi ako ang sinaktan mo ng lubos. Ang isang 9 gulang na bata na ang tanging kasalanan ay ang pagkatiwalaan ka. Harapin mo ang hustisya para sa ginawa mo sa anak ko." Pagkasabi noon, ibinaba na niya ang telepono at tumalikod. Hindi na niya kailangang marinig pa ang anumang sasabihin nito. Paglabas niya ng gusali, naghihintay ang kanyang ama, si Lakan. Mag-isa itong nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nagkatitigan sila. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi sa loob ng maraming taon. "Sumakay ka na sa kotse kasama ng apo ko," sabi ni Lakan. Ang boses ay magaspang, ngunit may bahid ng lambot. "I'll handle the press." Huminto ito saglit. "You fought well today, son. Hindi para sa kumpanya kundi para sa pamilya. I was wrong." Iyon lang. Ngunit para kay Castor, sapat na yon. Isang maliit na paghilom sa isa pang malaking sugat. Gabi na nang makauwi sila sa kondo ni Castor. Si Amia, pagod sa lahat ng nangyari, ay mabilis na nakatulog sa bisig ng kanyang ama. Maingat niya itong inihiga sa kama. Siya at si Ginhawa ay tahimik na nagmamasid sa natutulog na bata. Sa wakas, payapa na. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Castor sa isang nakakakilabot na sigaw. "Huwag po! Ayoko na!" Dali-daling tumakbo si Castor papasok sa silid ni Amia. Naabutan niyang nakaupo ang bata sa kama. Pawis na pawis at umiiyak habang natutulog. Isang masamang panaginip, isang bangungot. Mabilis niya itong niyakap. "Shh! Baby,
It's just a dream. Nandito na si Daddy. You're safe. Paulit-ulit niyang bulong habang marahang hinahaplos ang likod nito. Nagising si Amia, ang mga mata ay ligaw at puno ng takot. Nang makita siya, lalo itong humigpit ng yakap. Daddy, she was here! She was pulling me back to the dark room. Niyakap lang siya ni Castor ng mahigpit, pinipigilan ang sariling mga luha. Ang mga sugat na iniwan ni Amaris ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Hindi ito matatapos sa isang araw. Hindi ito matatapos sa isang hatol ng korte. Ang paghuhukom sa korte ay tapos na. Ngunit ngayon, sa tahimik na silid na yon, sa gitna ng gabi, naintindihan ni Castor na ang pinakamahalagang paghuhukom, ang paghilom ng kaluluwa ng kanyang anak, ay ngayon palang tunay na magsisimula. Ang tagumpay sa korte ay simula pa lamang, hindi ang katapusan. At sa bagong laban na ito, hinding-hindi na niya iiwan si Amia. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humina, napalitan ng mga bagong balita. Sina Amaris Montenegro at Citan Romero ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang at nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang Agusan Prime Holdings, sa ilalim ng pansamantalang pamumuno nila Candel Sol, ay dahan-dahang bumabawi. Para sa mundo, ang lahat ay bumabalik na sa normal. Ngunit para kay Castor, ang normal ay isang salitang ganap. Nang nagbago ang kahulugan, hindi na siya bumalik sa kanyang opisina sa tuktok ng Agusan Tower. Ang kanyang buong mundo ngayon ay umiikot sa isang maliit na klinika sa San Isidro, isang lugar na may maliliwanag na kulay sa pader at amoy ng Crayola. Dito, 2 beses sa isang linggo, dinadala niya si Amia para sa play therapy. Nakikita ko na po ang malaking pagbabago sa kanya, Mr. Agusan, sabi ni Dr. Anya Reyes, ang child psychologist ni Amia. Isang araw, habang pinapanood nila ang bata, mula sa kabilang panig ng one-way mirror, si Amia ay tahimik na nagpipinta sa isang malaking papel. Hindi na ito gumuguhit ng mga ibon sa loob ng hawla. Ngayon, ang kanyang iginuhit ay isang malaking bahay na may hardin at 2 tao, isang lalaki at isang bata, na magkahawak kamay sa ilalim ng isang masayang araw. Pero ang trauma po ay parang isang malalim na sugat, pagpapatuloy ng doktora. Naghilom na sa labas, pero may peklat pa rin sa loob. Kailangan po ng patuloy na pasensya, pag-unawa, at higit sa lahat, ang pakiramdam na siya ay ligtas at minamahal. Tumango si Castor. Ang mga salitang iyon ang naging Biblia niya, ang kanyang bagong misyon, ang dating CEO na bihirang umuwi bago maghating gabi ay siya na ngayong naghahatid at nagsusundo kay Amia sa eskwela araw-araw. Natuto siyang magluto ng paborito nitong adobo, kahit laging medyo sunog sa una. Ang mga conference calls ay napalitan ng pagbabasa ng mga fairy tale bago matulog. Ang pag-aaral ng stock market reports ay napalitan ng pag-aaral kung paano itirintas ang buhok ng kanyang anak. Sa proseso, hindi lang si Amia ang naghihilom, pati na rin siya. Natuklasan niyang mayroon palang isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera, ang yaman ng oras, ng mga yakap, ng mga simpleng I love you, Daddy. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, biglang huminto si Amia. Daddy, do you remember this place? Oo naman, anak, sagot ni Castor. Ang puso ay bahagyang kumirot sa alaala. This is where I promised to fly a kite with you. Ngumiti si Amia. Can we do it now? Kinabukasan, bumalik sila. Sa pagkakataong ito, may dala na silang isang malaki at makulay na saranggola. Sa tulong ni Castor, natutunang paliparin ni Amia ang saranggola. Pinanood nila itong sumayaw sa hangin, pataas ng pataas, tila isang simbolo ng kanilang kalayaan mula sa madilim na nakaraan. Napagdesisyonan din ni Castor na ibenta ang Villa Esmeralda. Masyadong maraming masasakit na alaala ang nakakabit sa mga padernyon. Bumili siya ng isang mas maliit ngunit mas maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdivision.
Si Ginhawa o Tita Gigi, gaya ng tawag nilang lahat, ay sumama sa kanila, hindi na bilang isang yaya, kundi bilang isang kapamilya, isang mahalagang bahagi ng kanilang bagong simula. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang mga lumang papeles ng kumpanya, nakita niya ang mga plano para sa isang bagong high-rise condominium, isang multi-billion peso project. Dati, ang mga ganitong bagay ang nagpapakislap sa kanyang mga mata. Ngayon, wala na itong epekto. Isinara niya ang folder, kumuha siya ng isang blangkong papel at nagsimulang magsulat. Isang bagong plano, isang bagong proyekto. Hindi isang gusali na gawa sa bakal at salamin, kundi isang lugar na itatayo mula sa pagmamahal at pag-asa. Isang pundasyon, isang sentro para sa mga batang nakaranas ng pang-aabuso tulad ni Amia. Isang lugar kung saan makakakuha sila ng legal na tulong, psychological na suporta, at isang ligtas na kanlungan. Kinabukasan, iprinesenta niya ang plano sa kanyang ama. Tahimik na binasa ni Lacan ang bawat pahina. Nang mag-angat ito ng tingin, ang mga mata nito ay may kakaibang kinang. "This is not profitable," sabi ni Lacan. "I know," sagot ni Castor. "This is not for profit. This is for purpose." Tumango si Lacan. "The Agusan Prime Holdings will fund this fully." Sa gitna ng lahat ng ito, isang sulat ang dumating para kay Castor. Galing ito sa San Isidro Correctional Facility for Women. Mula kay Amaris. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Sa loob, isang piraso lang ng papel. May isang salita lang na nakasulat sa gitna. Tila isinulat ng isang kamay na nanginginig sa pagsisisi. "Patawad." Tinitigan ni Castor ang salita. Matagal. Pagkatapos, marhangan niya itong itinupi at itinabi. Hindi niya alam kung kaya na niyang magpatawad. Ngunit alam niya na hindi na niya hahayaang ang galit ang magdikta sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang kinabukasan ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. Isang plano para sa isang tahanan ng pag-asa at isang anak na muling natututong ngumiti. Isang taon ang lumipas. Ang dating bakanting lote sa isang tahimik na bahagi ng San Isidro ay isa na ngayong maganda at maaliwalas na gusali. Hindi ito mukhang isang institusyon. Mukha itong isang malaking tahanan na napapalibutan ng isang hardin na puno ng mga bulaklak at may isang palaruan sa gilid. Sa arko ng pasukan, may nakaukit na mga salita sa kahoy, "Amia's Haven." Ang araw na iyon ay ang araw ng inaugurasyon. Simple lang ang selebrasyon, malayo sa mga magagarbong party ng mga agusan. Ang mga bisita ay hindi mga bilyonaryo o politiko, kundi mga social workers, psychologists, mga pamilyang tinulungan ng pundasyon, at syempre, ang mga unang batang residente ng Amia's Haven. Nakatayo si Castor sa isang tabi, hindi bilang isang tycoon, kundi bilang isang simpleng ama. Pinapanood ang lahat ng may ngiti sa labi. Sa tabi niya ay si Lacan, na ngayon ay mas madalas nang ngumiti. At si Ginhawa, na opisyal ng program director ng center. Ang highlight ng programa ay ang paggupit ng ribbon. Ngunit hindi si Castor o sino mang opisyal ang gagawa nito. Isang maliit na entablado ang inihanda. Si Amia, 10 taong gulang na ngayon, ay buong kumpiyansang umakyat dito. Wala na ang batang takot at laging nakayuko. Ang Amia ngayon ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hawak ang isang mikropono. Nagsalita siya. "Good morning po." Simula niya, ang boses ay matagalim mo matatag. "Dati po, akala ko ang bahay ay isang lugar na nakakatakot. Akala ko po, ang pagiging mag-isa ay mas mabuti. Pero tinuruan po ako ng daddy ko na ang tunay na bahay ay isang lugar kung saan ka ligtas, kung saan ka mahalaga, at kung saan ka masaya." Tumingin siya sa bagong gusali. "Itong bahay po na ito, para po sa lahat ng batang nalulungkot at natatakot. Para po malaman nila
na hindi sila nag-iisa, para pumalaman nila na pagkatapos ng madilim na gabi, laging may umaga. Tumingin siya kay Castor, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Thank you, Daddy. You are my haven." Walang matang hindi lumuha sa sandaling iyon. Maging si Lacan ay pasimpleng nagpunas ng kanyang mata. Bumaba si Amiya sa entablado at kinuha ang isang malaking gunting. Kasama si Castor, sabay nilang ginupit ang pulang ribon. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw, sinundan ng pagpapalipad ng daan-daang makukulay na lobo sa kalangitan. Habang pinapanood ng lahat ang mga lobo na unti-unting nawawala sa asul na langit, lumapit si Castor kay Amiya at niyakap ito. "I'm so proud of you, anak," bulong niya. "I love you, Daddy," sagot ni Amiya at niyakap siya pabalik ng mahigpit. Tumingin si Castor sa paligid. Ang mga tawa ng mga bata sa playground, ang mga ngiti sa mukha ng mga magulang, ang pag-asang dala ng bagong gusali. Ang dating gintong hawla ng Villa Esmeralda ay napalitan na ng isang tahanan ng pag-asa. Ang sakit ng nakaraan ay hindi nabura, ngunit ito ay nabigyan ng bagong kahulugan. Ginamit nila ang mga bato na dating ipinukol sa kanila para magtayo ng isang matibay na pundasyon para sa iba. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang pangalan ng sentro, Amiya's Haven. Isang kanlungan. Iyon ang naging misyon niya, ang maging kanlungan para sa kanyang anak. At sa paggawa noon, hindi lang niya nailigtas si Amiya, iniligtas din niya ang kanyang sarili. Dito, bulong niya sa sarili, habang yakap pa rin ang kanyang anak, sa bahay na ito na itinayo mula sa luha. Natagpuan namin hindi lang ang paghilom, kundi ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pamilya. At sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng mga tawanan at pag-asa, ang mag-ama ay nagsimula sa kanilang bagong kabanata. Hindi na bilang biktima ng nakaraan, kundi bilang mga tagapagtayo ng isang mas magandang kinabukasan. At dito po nagtatapos ang ating kwento, Ang Gintong Hawla. Isang paglalakbay na nagpatunay na ang pinakamatinding sakit ay maaaring magbunga ng pinakamalaking pag-asa. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Castor at Amiya ay simple ngunit makapangyarihan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, protektahan ang mga mahal sa buhay at gamitin ang sariling pait para patamisin ang buhay ng iba. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ang unang hakbang sa paghilom ay ang pagpili sa pag-ibig kaysa sa galit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Naway napulutan ninyo ito ng inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Castor at Amiya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.